burdens of my liberty at Calvary. All the love that your salvation's plan, all the grace that brought it down to man, all the mighty love that God is man at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdens of my liberty at Calvary. Amen. Amen. Next song. Jesus paid it all. Page 147. Sing. I hear the Savior say, thy strength in finished more. Child of weakness, watch and pray, finding me and all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing did I find thy power and thy alone can change the leper's past and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good I find whereby thy grace to claim. I wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand incomplete, Jesus died my soul to save. My lips shall still remain. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Amen. Salamat sa napagandang awitin niya. Praise the Lord. Amen. So, yun ang maganda. Na isang araw, sasabihin ng Panginoon sa langit, the good and faithful servant. Now, tingnan niyo po pagdating sa langit, hindi sinabi ng Bible, the good and faithful engineer, pastor, architect, politician. But the Bible says, the good and faithful servant. Mami na mahal, always remember this, that we are saved to serve. Amen. Kaya nagpunta dito si Christ, sinabi niya, hindi siya naparito para paglingkuran, pero para siya ay maglingkod. So, ganun din po tayo. Paglingkuran natin yung mga taong nakapaligid sa atin.
So this time, tayo po ay dadako na ho sa pinakamahalagang bahagi ng service ngayong umaga, ang pangangaral ng salita ng Diyos. And it is an honor and privilege na maging bahagi po ng Fresh Fire 2, ang aking kaibigan, kapatid sa Panginoon. At siya po ang magwawali ngayon. So please, give your undivided attention. And I would like to ask Evangelist Colardo to come and preach to us the Word of God. Amen. 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 So good morning po sa lahat mga kapatid. Amen. Una sa lahat, salamat po Grace Baptist Bible Church sa inyong mainit na pagtanggap sa amin, kami ng wife ko. Salamat po sa mga masasarap na pagkain. Amen. Okay, lumaki po yung tiyan ko eh. Kaya nung napansin na ni Mrs. nung sinuot ko tong sick na, para sabihin ko patay yung mga damit ko ha. Pinatabahan niyo ako ha. Ilang araw lang, ano po, salamat, napakasarap ng mga pagkain na inyong hinapag and nabibless ako, no? Organized. Hindi po madaling mag-host ng ganitong activity, yung maraming tao, makakainin. Talagang nakita ko organisado yung inyong mga galaw, may mga naghuhugas, may nagluluto, may nag-aayos. And I'm so blessed. Amen? Napaliwanag ni Pastor Pajardo yung natatip ako pero talagang naka itong ating mensahe po ngayong umagang pong ito, no? In connection dun sa kinanta po nila. Okay? At I want to be a blessing, ano mga kapatid. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Okay, our best for the Lord Jesus. Mark chapter 14, our best, yung ating best para sa ating Panginoon. Ayan po yun, nalala yan, pwede niyo pong i-xerox po yun. Anyway, 7 pa lang, na-translate po yung ating kapatiran po sa Bukidnon. Men po namin yun, nagtatrabaho po siya sa Tribes Mission. Yung mga foreigner ay tinuturuan po niyang mag-Bisaya. Para pag up 2 years po yun, tuturuan po niya. School po talaga yun, formal na school. Meron po talagang formal na school po yun. At siya po ay isa sa mga tagapagturo po doon. So kaya binigay ko sa kanya, 1 to 15 po yung binigay ko sa kanya eh. 1 week before, naalala ko siya. Sabi ko, Brad, pakit-translate mo nga. Hanggang 15. So pagdating ko, 7 pa lang ang natatapos niya. So, anyway, pag natapos po yun, ipapasa ko po sa inyo. Mark chapter 14, verse 3 to 9, ang isang pagkakataon, nawa po ay maging blessing po sa inyo itong mensahe. Our best for the Lord Jesus Christ. Verse 3, and being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor. And they murmured against her. And Jesus said, let her alone, and why trouble ye her? She hath wrought, I want you to note that, she hath wrought a good work on me. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will may do them good, but me ye have not always. She hath done what she could. She is come aforehand to anoint my body to the burying. Verily I say unto you, this is the result. Nung ginawa ng babae yung kanyang best para sa Panginoon, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Let's pray. Panginoong Diyos po na dakila sa lahat, salamat po sa pribileyo na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ngayon ay nagkakatipon. Salamat na pinahintulot niyo na kami po ay makarating dito sa Malita at sa mga kapatiran. Salamat kay Pastor Pajardo. At Lord, naway makita namin
Naibigay ba namin talaga ang aming best para sa inyo, Panginoon? Help us, speak to us, O God, na ma-realize namin na habang kami nabubuhay, dapat ibigay namin ang best para sa inyo, Panginoon. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. You may be seated po. Kinanta kanina, so babalikan lang natin, yung kinanta ng mga ladies, I wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree, to think of His great sacrifice at Calvary. I know my Lord expects the best from me. God is, our Lord Jesus Christ is expecting the best from us. Sa susunod, sa chorus, how many are the lost that I have lifted? How many are the chain I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus? When He has done so much for me. Amen. The very reason why we need to do, to give, to work as best as we can, dahil yung ginawa ni Kristo, the best for us. Amen. Sabi pa sa second stanza, the hours that I have wasted are so many. The hours I've spent for Christ so few. Totoo po eh. Yung oras na ginugol mo sa Panginoon, ilang oras na? Ngayon, Sunday. Bukas, nasa trabaho na kayo. The whole week. Ilang oras lang ang na-spend natin pag Sunday. Iba pa mga Kristiyan, nagmamadali pa. Pag closing prayer, pag amen, nakalabas na. Ibang Kristiyano. Ilang oras ang na-spend mo para sa gawain ng Panginoon? I wonder, have I cared enough for others? Or have I let them die alone? I might have helped a wanderer to the Savior. The seed of precious life I might have sown. No longer, I like this, no longer will I stay within the valley. All right. I climb to the mountain. Amen. Yeah. Yung 1024. Huwag tayong masatisfied dyan sa comfort zone na kinalalagyan mo. Yeah. Let's go up to the mountain. Yeah. Sabi dyan, I know, no longer will I stay within the valley. I climb to mountain heights above. The world is dying now for want of someone to tell them of the Savior's much love. So, I want to title, nakalagay na yung title po ng message, Our Best for the Lord Jesus. Ibigay natin yung best natin sa Panginoon. At dito sa mensahe na to, ang challenge po ng message na to, na tayo po ay magkukumit sa Panginoon at sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ibibigay ko yung best ko. Now, tingnan natin yung definition ng salitang best. Ang dami. Sa dictionary, pag tinignan mo sa dictionary yung salitang best, of the most excellent. Say natin yung mga definition ng best. Of the most excellent, effective, or desirable type or quality, finest, greatest, top. Sinabing best, nasa taas siya. Okay? Foremost, leading. Leading, talagang siya yung nasa unahan. Okay? And then, preeminent, premier, prime, first, chief, principal, supreme, of the highest quality. Yan ibig sabihin ng the best, the word best. Superlative, unrevealed, second to none, without equal. Wala siyang yung best na gagawin mo. Wala siyang pwedeng kapantay. Okay? Unsurpassable, ultimate, surpassing, incomparable, ideal, perfect, highest, number one. I hope mag-sink in sa ating kamalayan ngayong umagang ito. Pag sinabi yung mensahe natin, na ibigay ba natin yung best natin?
Ibig sabihin, naibigay ba natin yung talagang number one talaga na, yung talagang pinaka the best na ginawa natin? Naibigay ba natin yung pinaka highest quality? Alam niyo, kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, lalo sa abroad, hindi pwedeng papetik-petik ang trabaho. Kung gusto mong yung trabaho ay maging maganda, of course, ibibigay mo talaga yung best mo. Yung isang athlete, para manalo siya, makakuha siya ng gold medal, of course, ibibigay niya talaga yung best niya. Hindi lang parang sumali lang siya sa takbuhin. Kung gusto mong maabot ng atleta yung gold, talagang ibibigay niya yung kanyang best na lakas, yung best na effort, yung best na time. Ibibigay niya lahat yun. Okay? Nabigay na ba natin yung best natin sa Panginoon? Naibigay na ba natin yung pagdating po sa pagbibigay, naibigay na ba natin pagdating sa ating offering, sa ating mga ipagkakalob, is that the best na pwede mong ibigay? Yes, naniniwala ako pag inisa-isa ko kayo na mahal niyo ang Panginoon, sasabihin niyo, yes. Pero itong tanong ko, naibigay niyo na ba kay Jesus yung the best na pagmamahal? Yes, lahat kayo naglilingkod sa Panginoon. Pero ang tanong ko sa inyo, naibigay mo na ba yung the best na paglilingkod para sa Kanya? Yes, lahat kayo kumakanta rito. Pero ang tanong, naibigay mo na ba talaga yung pinaka the best na pwede mong awitin para sa Panginoon? Our best for the Lord Jesus Christ. What best can we give to the Lord Jesus? That's number one. Anong best? Anong excellent, anong top priority ang pwede nating maibigay sa ating Panginoon? Dito po sa ating text sa Mark chapter 14 ay isa-isay po natin. Okay? We have no alabaster box of precious ointment. Katulad itong babaeng ito. So, what can we give? Dito sa ating text, verse 3, and being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment. Wala tayo nun para maibigay natin sa Panginoon. So, what best can we give to the Lord Jesus? We can give Him the best of our love. Maibibigay natin yung pinaka-the best, pinakamasarap na pagmamahal na pwede natin iukol sa ating Panginoon. Ang sabi sa Matthew chapter 10 verse 37. Ipitin po yung Mark chapter 14. Ano po? From time to time, babalik po tayo sa Mark 14 sa ating text. So, lagyan niyo po ng tanda po yan. Ako din po, lalagyan ko po ng tanda. Para, Matthew chapter 10 verse 37. Matthew chapter 10 and verse number 37. Ano pong sabi sa Matthew 10 and 37? Sabi sa verse 37, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. He that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Hindi sinabi dito na hindi mo mamahalin ang magulang mo, hindi mo mamahalin ang anak mo. Hindi, kundi, he that loveth more than me. Mahal ko yung asawa ko, mahal ko ang mga anak ko, pero dapat yung para masabi mo na the best yung pagmamahal na ibibigay mo sa Panginoon, ay yung pagmamahal mo sa Panginoon, hindi magsasarpas doon sa pagmamahal mo sa asawa mo, sa anak mo. Anong pwede mong maibigay na best para sa Panginoon? We can give Him the best of our love. Alam niyo mga kapatid, ang bottom line, kung bakit ka maglilingkod sa Panginoon, ang bottom line, bakit ako magiging faithful sa church na to? Ang bottom line, bakit ako magsasacrifice? Pambira, katatapos lang ng ating revival meeting ng 3 araw. Yung iba sa inyo, marahil nag-absent sa trabaho. Yung iba sa inyo, meron sanang gagawin sa bahay dahil 3 days ito. Isinarabi nyo na. Yung iba sa inyo, marahil may appointment, medyo isinarabi nyo. That's the best love that we can give to our Lord Jesus Christ.
Hindi yung, oo, mahal ko siya, pero saka na lang muna siya. Oo, mahal ko ang Panginoon, pero hanggang dyan lang muna siya. Ako, maunahin ko muna sarili ko. Oo, mahal ko si Jesus Christ, pero unahin ko muna yung trabaho ko. Oo, mahal ko si Jesus Christ, pero unahin ko muna yung appointment ko sa tao. Is that the best love that you can offer to our Lord Jesus Christ? Anong pwede natin maihandog sa ating Panginoon? Anong best na pwede natin? We can give Him the best of our love. Itong babae ito, may po tayo sa Mark chapter 14. Pagbihira, tingnan nyo. I want you to notice. Verse 3. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious. Tandaan ninyo, yung dala-dala niyang something na ibinigay niya sa Panginoon ay hindi cheap. Alright. Isang mamahalin. Yeah. Very precious. Hindi ito yung parang minsan mga Kristiyano, okay na yan. Sabi diyan, of very precious, and she break the box and poured it on his head. Tignan nyo kung gano'n niya, verse 5, for it might have been sold for more than 300 pence. Yung halaga nung alabaster box ay kasing halaga, kasing value ng isang taong sweldo ng isang tao during that time. What best can we give to our Lord Jesus Christ? That we can give Him the best of our love. Yung best na pagmamahal, yung talagang marugdog na pagmamahal ang pwede nating ialay sa ating Diyos. Isang pagmamahal na ito po ay handa tayong magsakripisyo no matter what. Amen! Isang pagmamahal na bibigyan ko ng priority ang aking Panginoon. Isang pagmamahal na isang unahin ko sa aking buhay. Isang pagmamahal na I will give my talent to Him. Amen! What best can we give to the Lord Jesus? We can give Him the best of our love. Number 2, we can give Him the best of our years. Anong pinipig ko yun eh? Nawala na. Anong fiction? Yung kinata nyo? Ito. Tignan nyo. Tignan yung mga sumbok na yun sa page 53. We can give Him the best of our years. Sabi sa stanza 2, the hours that I have wasted are so many. Mga kapatid, nung bago kayo nakakilala sa Panginoon, kung kailan kayo na-save, lahat ng mga panahon, oras, nung hindi ka pa na-save, lahat yun ay sayang, walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, doon po sa Quezon City, sa Manila po, ang daming kabataan, sinasayang nila ang buhay nila, ang oras nila. Maraming mga Kristiyano, ang dami natin sinasayang na oras. May kasabihin nga, time is gold. Ang sabi ng Ephesians chapter 5, redeeming the time. Because the days are evil. Bakit kailangan masamantalahin natin yung oras? Dahil hindi lahat ng pagkakataon magagawa mo sa susunod na araw yung dapat na ginagawa mo. Baka mawalan ka na ng pagkakataon na gawin yun. Young people, sasabihin mo sa akin, busy pa ako, nag-aaral ako, pastor, hindi ko magawang maging masama sa choir, hindi ko magawang maging people kasi ang dami ko mga assignment, dami ko mga project. Sasabihin mo, pagka nakagraduate ako, pag nakagraduate ka, magtatrabaho ka na. So pag nagtatrabaho ka na, sasabihin mo, busy ako, kasi nagtatrabaho ko. Siguro magkaroon ako ng time, nakapag-asawa ka, lalo na magkaroon ka na ng anak. Kailan ka magkakaroon ng time? Pagka uugod-ugod ka na doon ka na ngayon, yung gaganon ka na yung mga 80, 80 years old, 70 years old, Panginoon, handa na ako, maglilingkod na ako sa Panginoon. Yung ba yun? Yung ba yung best time na pwede nyo ibigay sa Panginoon? Yung hindi mo na kayang lumakad? Amen?
We can give Him the best of our years. Mga kapatid, ang sabi dyan sa stanza 2, the hours that I have wasted are so many. The hours I spent for Christ so few. Because of all my lack of love for Jesus, Wow. I wonder, ito if His heart is breaking too. Bawat oras na sasayang sa buhay mo, nasasaktan mo ang Panginoon. Ngayon people, ang bihira. Yeah. Yung ano ngayon, ang ganda na tayo po ay maraming gadget, maraming makabagong na invento, masyadong advanced na yung mundo ngayon. Maraming advantage po yun na naitutulong po yun lalo sa akin. Kundi dahil dito sa laptop na to, at least nakapag-represent ako. Pero, kaya people, nasabak na akong humarap sa ganong karaming crowd. Sa edad kong 18 anyos. Nanginginig pa ako dahil hindi pa ako sanay talaga nung mag-preach eh. Kabang-kaba ako eh. You know mga kapatid, sayang. Natatandaan ko na ako nag-start ng mission work sa Nueva Ecija. Dahil na karamihan, pag nag-visitation ako, ang maabutan ko lang yung mga nanay at saka mga matatanda. Kasi lahat busy sa pagsasaka. Kaya karamihan ng mga naging member ko, mga nanay at saka mga matatanda. Meron po akong naging member po na 82 years old po siya. Kailangan niyang umupo sa harapan dahil bingi na po siya. Dahil na naipandilig niya. Okay? At every time na ako nagpipreach, hindi pa ba nung nagsisimula, umiiyak na siya. Nakakagulo tuloy siya sa iba eh. Kasi kung umiyak sa talagang humahagulgul, every Sunday, bisa kinausap ko siya, Tatay Igme po pangalan niya, Tatay Igme, bakit po kayo lagi umiiyak? Sabi niya kasi, tuwing makikita kita, I'm just 21 years old nung nagpastor ako. 21. May matandang membro sa church. Sabi niya, umiiyak ako. Dahil nakikita ko yung sariling kabataan ko. At tuwing makikita kita, naalala ko yung kabataan ko ng panahon na wala akong ginawa kundi magbisyo, gumawa ng kasalanan. Sana, kaya sa umiyak pala, sabi niya sa sarili niya, sana, nung ganyang edad ko, nakilala ko na si Kristo. Amen. Amen. Ano kayo mga bata pa? Yeah. Huwag niyo sayangin yung panahon ninyo. Amen. We can give Him the best of our years. Amen. Binibigyan kayo ng 10 years to give your best dito sa church na to. Amen. Bigay ninyo. Guusap nga kami ni Pastor Pahardo. Hindi ko alam kung aabot pa ako ng 10 taon. Pero hanggat buhay ako, ito ang dedication na dapat nating sabihin sa Panginoon. Alright. Ibibigay ko ang best bawat taon na magdaan hanggang sa makarating kami doon sa tuktok ng bundok ng 1024. Yep. We can give Him the best of our years. We can give Him the best of our talents. Sa Matthew chapter 12, 25 po yun. We can give Him the best of our, yung talents po. Okay? Ang banggit po doon, talents, pounds, at saka sa Romans chapter 12, gifts. Anong pwede natin maibigay? Wala naman tayong alabaster box katulad nitong babae ito. Anong pwede maibigay mo? Pwede mong ibigay yung gift, yung talent na meron ka. Na meron ka. Mga kapatid, ano man yung ibinigay na measure ng Diyos, lahat po sa body of Christ, may ibinigay na measure ang Panginoon sa bawat isa sa inyo. May ibinigay na kakayanan na pwede, na wala sa iyo. Halimbawa, may ibinigay kay kapatid na wala dito, pero may ibinigay sa iyo na wala sa kanya. Lahat kayo may ibinigay ang Panginoon na availability, gifts, talents, at pag nagsama-sama yon, pambihira, ang gandang gagawin sa gawain ng Panginoon. We can give Him the best of our talents, mga kapatid. Okay? Sabi diyan, okay. Ano pa? But why, number 2, number 1 natin kanina, balik natin, what best can we give to the Lord? Our love, our years, our talents. Amen. Amen? Number 2, but why should we give our best to the Lord Jesus? Bakit ba kailangan natin ibigay yung best natin sa Kanya? Bakit? Bakit napakalagang maibigay natin yung best natin para sa Kanya? Yeah. Because He is
worthy of our best. Amen. Yeah. That's right. Mga kapatid, Yep. hindi po, pag binigay mo yung best mo kay Kristo, hindi po sayang eh. Amen. Hindi po sayang. Marami akong alam na negosyante na nalugi sa kanilang negosyo. Dahil yung kanilang pinuhunan, ibinigay nila sa hindi best na tao. Marami akong alam na mga kababaihan na nabigo sa pagmamahal dahil naibigay niya yung kanyang best sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Naibigay natin yung lahat ng best natin sa ibang bagay. Kaya nakalimutan natin na yung pinaka-the best among the best, yung pinaka-finest, yung pinaka-excellent, yung pinaka-top quality na pwede mong maibigay, ibigay mo na sa Panginoon. Why? Because He is worthy of our best. Our Lord Jesus Christ is worthy of our best. Siya po ang karapat-dapat. Kaya ano man ang pwede natin, ang sabi sa Hebrews, ipili po natin yung Mark chapter 14 po. Yung babaeng ito, binigay niya yung kanyang best eh. Ang sabi sa Hebrews, hope na malala ko po ito. Chapter 6, yes, buti nakita ko. Chapter 6, verse number 10. Bakit? Bakit kapag ka ibinigay mo yung best mo, yung pinaka-the best, yung pinaka-puro, yung pinaka-dalisay? Ang sabi sa Hebrews chapter 6, verse number 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. Ang tao, may lumapit sa iyong kamag-anak mo, humihingi ng tulong, tinulungan mo, sumunod na pagkakataon na kailangan na naman itong kamag-anak mo, pinsan mo, ano bang kamag-anak o kaibigan mo, humingi ng tulong, tinulungan mo, nakailang tulong ka na? 2. Lumapit na naman ang susunod na pagkakataon, tinulungan mo na naman. Lumapit na naman, nangailangan na naman, tinulungan mo, nakaka-4 ka na, nakaka-5 ka ng tulong, nakaka-9 ka ng tulong. Nakaka-9 na beses ka nang tumulong sa Kanya. Amen. And then isang araw, na tiyempong wala kang maitutulong, lumapit siya. Tama? Pare, pinsan, magana. Sa isa ka na, walang-wala ako ngayon. Ha? Paglabas nung kamag-anak na yun, anong tinisip? Wala kang kwenta! Tama ba? Nakaka-relate kayo? Walang kwenta yung kamag-anak na yan! Tama ba? Nakaka-relate ba kayo? Walang kwenta yung kamag-anak ko na yan! Himingi ako tulong! Nakalimutan niyo yung 9 beses na ginawa mo. Right. Amen. That's right. Pero ang Panginoon, Alright, here we go. walang sandali, walang panahon, nakakalimutan ni Kristo lahat ng gagawin mo para sa Kanya. Right. Ang sabi ng Hebrews verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen. Hindi nakakalimutan ng Diyos yung mga bagay na ginagawa niyo. Right. Kaya hindi na kailangan pang ma-recognize yun. You. Hindi naman na-appreciate ni Pastor. Hindi na. Nakikita naman ng Panginoon eh. Amen. Hindi naman lang na-appreciate ako kung nag-release nitong church na to. Di man lang na-appreciate ng pastor. Di man lang ako napanggit sa pulpito. Ang napapagod na ako kakahugas ng pinggan. Don't worry. The Bible says, God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Why we can give Him the best? Because He is worthy of our best. Yeah. Who is He? Sino ba siya? You. Sino ba ang ating Panginoon? He is the eternal Son of God. Oh. He is the Lord of glory, 1 Corinthians 2:8. He is our Savior. Amen. He is God manifest in the flesh. He is not only worthy of the very best that we can give to Him. Watch. He is worthy of our all. Amen. Hindi lang best na bigay mo yun. Dapat yung lahat ng meron sa iyo, He is worthy of all. Yeah. He is worthy of our best. Mga kapatid, why we should give? Number 2, because He has given His best for us. Why we should give our best to the Lord? Bakit kailangan ibigay natin yung talagang pinaka-the best?
yung pinaka-excellent. Okay, hindi. Mga kapatid, Diyos ang pinaglilikuran natin, mga kapatid. Huwag lang yung parang kumanta ka lang, huwag lang yung parang kumaten ka lang, huwag lang yung parang, no, ibigay mo talaga yung best. Yung pinaka talagang the best sa lahat. Kumbaga naalala ko yung yung nanay ko. Kaya at the age, isa, mga anak ko, pag sinisell ko na ko yun. Sabi ko, alam niyo po, sa edad ko na grade 4, kasi meron po kaming karinderya yung nanay ko. Sarap magluto po ng nanay ko. May karinderya po kami sa palengke. Nagluluto po siya ng mga ulam. So at the age of grade 4, marunong na po ako magluto. Dahil lang, nagsimula yan, utusan ako ng nanay ko. Anak, may mago pa lang yan, dahil may karinderya. O, iwain mo tong sibuyas. Hindi ganyan, ganito paghiwa. O, itong bawang, yan. O, pagkatapos, yung patatas, balan mo. O, hindi ganyan na pagbalat, ganito pagbalat. O, ganito paghiwa. So, ganun ang simula. Pahiwa-hiwa, pabalat-balat, ganun. Hanggang sa, nung bandang uli, misa may sakit nanay ko. O sige na, hiwain mo yan, marunong na maghiwa. O sige, unahin mo yung bawang. O sige, isa mo, yan. Kapag na, o isunod mo yung bawang, yung sibuyas. O yan, isunod mo. Hanggang sa natuto po ako. Grade 4, marunong na po ako magluto lahat ng klaseng ulam sa karinderya. Ang sarap po magluto ng nanay ko. Ngayon, pagka linggo, dahil wala pong tinda, pero Sundays, may niluluto siya, ang bango. Ang bango. Adobong manok, ang bango talaga. Tapos, maglalunch na kami galing sa church. Pero umaga pa lang, ang sarap ang bango ng niluto ng nanay ko. Bango-bango ng adobo, masarap po magluto dahil. Lalo na yung medyo parang yung tuyo ng konti pagkaluto. Medyo gutumin ko kayo ng konti. Tapos talagang medyo juicy ng, mararamdaman mo yung manok, juicy. Nando doon, nanonood yung mga toyo, nando doon. Tapos ang bango. Dito, pinagugutan mo tayo. O, di ba? O, di sabi ko, pag uwi ko, sarap ng niluto ng nanay ko. Pagkatapos, pag tingin namin, nilag yung lutong Bisaya na, yung luto na nilagyan ng kamatis, yung isda na nilagyan ng, yung dahon, ano ba dahon yun? Tanglad. Nung panahon bata ko, ayaw ko yun eh. Ngayon na lang na-appreciate ko yun. Asan yung adobo? Hindi para sa inyo yun. Para kay pastor yun. Ibinigay niyo pala kay pastor. Kasi asawa ng pastor namin, hindi magluto. Okay? Pag nagluto yung asawa ng pastor, huwag na nga lang. Hindi ko alam kung anong tawag pag nagluto ka. Hindi ko alam kung yun ay sinigang o nilaga o adobo. Anyway, so kaya pinagluluto niya. Ibinibigay niya yung best niya. Dahil alam niya, man of God ito. Because He has given us His best for us. What best did He give us? Bakit po? Ibibigay natin yung best natin sa Panginoon. Dahil ibinigay ni Kristo yung kanyang pinaka-the best para sa atin. Now, ano yung best na binigay niya sa atin? He has given His all for us and has shed His precious blood upon the cross for us that we might be redeemed. Alam niyo yung binigay ni Kristo? Buong buhay niya walang tinira. Doon sa cross, ang sabi doon, and He gave up His ghost. Ibig sabihin sa cross, namatay talaga siya. Hindi nagpatay-patayan. Hindi nahimatay. Hindi nawala ng malay. Totally, doon sa cross ng Kalbaryo, talagang namatay talaga siya. Ibinigay niya yung buhay niya para sa iyo. Tapos ikaw, time lang hindi mo maibigay. Tapos ikaw, konting yung giving lang hindi mo maibigay. Tapos ikaw, maglilingkod ka lang, hindi naman araw-araw, hindi mo maibigay. Magiging faithful ka lang every Sunday, hindi mo maibigay. Samantalang ang ating Panginoon, ibinigay niya ang lahat sa'yo. Wala siyang itinira. Nung tinusok ang tagiliran ng ating Panginoon, ang sabi doon ng Bible, may lumabas na tubig. Water and blood. Medically speaking, kapag ka po ang tao po ay
natiktik na wala na talagang dugo, na ubusan ka na ng dugo, may lalabas na tubig. Amen. Right. Kaya nung tinusok at merong lumabas na tubig, ibig sabihin, lahat ng dugo na nananalagay sa katawan ng Panginoon, pumatak. Para sa iyo at para sa akin. Wala siyang tinira. Amen. Wala siyang inireserve tayo. May reservation pa tayo pagka gagawa tayo sa ano eh. Sa kanya wala. Binigay niya ng todo. Todo! Wala siyang itinira, mga kapatid. Okay? That's why, kailangan ibigay natin yung best natin sa kanya. He died, He was buried, and rose again the third day according to the Scriptures. Amen. Namatay siya, inilibing siya, at nabuhay na maguli, mga kapatid. But why should we give our best to the Lord? Because only by giving Him our best, watch, shall we enjoy His best. I like that. Sa pamamagitan lamang na maibigay mo yung best mo, dun mo lang may enjoy yung best na ibinigay niya sa'yo. Yes. Okay? Let me illustrate. Okay? Yung magulang mo, ibinibigay ng magulang mo yung best para ikaw ay mag-aral. Paano mo mai-enjoy yung best na yon? By giving them also your best. Ano yun? Ibibigay mo talaga yung best na pag-aaral mo. Makakatapos ka. Diba? Pag nakatapos ka, and then ikaw ay may magandang trabaho, ano? Pagdating na magandang trabaho, professional ka na, nai-enjoy mo, alin yun? Yung best na binigay sa'yo ng magulang mo. Amen. Bakit mo na-enjoy yung best na binigay sa'yo ng magulang mo? Kasi, in return doon sa best na binigay nila, ibinigay mo kasi yung best mo. Ang Panginoon, ibinigay niya yung best ng kaligtasan sa'yo. Amen. Alam niyo, mga kapatid, hindi kailangan, alam niyo, I really appreciate this man, na talagang, to the point na halos mawala na siya ng, mamalat ang buhay niya, ang kanyang salita, para lamang tayo hamunin na sumigaw ng amen, praise the Lord, para lamang tayo po ay magpuri at mag-praise the Lord ng masaya. Bakit maraming mga Kristiyano hindi niya na-enjoy yung ibinigay ng Panginoon na best sa kanya? Dahil pag kumanta siya, hindi niya may bigay yung best niya. Tagal siya po ay bakit? Hindi niya may bigay yung kanyang best. Pero pag ibinigay mo yung best mo, yun yung time na ma-enjoy mo yung best na binigay niya sa iyo. Maraming Kristiyano malungkot, maraming Kristiyano. Ilang beses pa ulit-ulit ni Pastor, yung po ay Pastor doon. Pastor, kahit di mo lang maibuka yung mouth mo at magpuri sa Panginoon. Natapos, di ba lang sinisigaw ng amen eh. Bakit maraming ganong Kristiyano na parang malungkot, parang hindi niya magawa? Alam niyo bakit? Dahil hindi niya na-enjoy yung best na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi hindi niya binigay yung best niya. We can, because only by giving Him our best, shall we enjoy His best. Like Mary, okay? Like Mary, for she had given her very best, her all to the Lord. She would know deep joy and abiding peace. Natin tayo doon, sa Mark chapter 14. Mark chapter 14. Pambira. Verse 3, tingnan po nyo. Hindi po verse 3. And being in Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she brake the box and poured it on his head. Alam nyo, mapapansin mo talaga, binigay niya talaga lahat eh. Dahil ganito eh. Halimbawa, ito yung lalagyan ng pabango na yun. Pagka hindi mo may bibigay, ang gagawin mo lang, pag may plano ka lang hatiin ito, hindi mo babasagin. Kung ang plano mo lang, ibigay mo lang yung portion, ipupukus mo lang sa ulo ni Kristo. Tama? Kung ang plano mo lang, 1/4 lang ibibigay ko sa Panginoon kasi yun lang ang pwedeng ibigay ko sa Kanya. O kaya kalahati lang, hindi mga kapatid, binasag niya eh. Amen. Binasag niya eh. Meaning to say, wala sa isip niya na magtira.
Yeah. Wala sa isip ng babae nito na 1/4 lang na ibibigay niya kay Kristo. Wala sa isip niya na kalahati. Ang talagang nasa isip niya, I want to give it all! Kaya binasag niya. Yeah. That's right. Mga kapatid, we can give Him the best of all that we have. Because He is worth, because only by giving Him our best, shall we enjoy His best. Mga kapatid, give Him our very best, our all, and He will become to us unspeakably precious. Tika, 1 Peter 2:7. Pili po niyo Mark chapter 14. 1 Peter chapter 2 and verse number 7. Pag binigay mo yung best mo, tingnan mo anong magiging result sa ating Panginoon. Sabi po sa 1 Peter chapter 2 and verse number 7. Unto you therefore, watch, which believe He is Yun. precious. Amen. Pag-ira. Is He precious sa buhay mo? Tira, kung sinabi mong precious, balik tayo sa Mark chapter 14. Okay? Ang ating Panginoon ba'y napakahalaga sa iyo? Is He precious? Okay, let's go back to Mark chapter 14. Itong challenge. Watch. And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she break it. Tanong! Kaya mo bang basagin yung pinaka-precious sa'yo? O kaya mo ba itong ihandog yung pinaka-number 1 precious sa'yo at ibigay mo sa Panginoon? Amen. Give Him our best, our all, and He will become to us unspeakably precious. If we give Him little, we shall only have the capacity to enjoy a little. Right. Amen. Mga kapatid. Now, what will be the result of giving our best to the Lord Jesus? Ano yung mga resulta? Balik tayo sa Mark chapter 14. Kapag ibinigay natin yung best natin sa Panginoon. Mark chapter 14. What will be the result of giving our best to the Lord Jesus? Number 1, some people will object. Yan, Mark 14. Nung ginawa ng babae, nung binigay niya yung kanyang best, verse 4, and there were some that had indignation with themselves, All right. and said, why was this waste of the ointment made? Pag binigay mo yung best mo, ang isa ng resulta, yung ibang tao, naku, Right. Yeah. sayang yung oras mo. Pagpupunta ka dyan tuwing linggo, kung ginugugol mo yan sa trabaho, kikita ka pa. Amen. May mga taong mag-o-object sa ginagawa mo. Right. Amen. Yung mother-in-law ko, nung nabubuhay ko yung mother-in-law ko, nagtitinda po siya sa palengke. Monday to Saturday. Pero pag Sunday, sinasarado niya po yung kanyang 3 mesa, tatlong table po ng malaki po ang kanyang pwesto po. Sa harapan po siya ng palengke bago pumasok sa pinakaloob po sa kanya muna. At doon po sa Pampanga, sa Sapang Bato, may Clark Air Base pa po noon, yung marami pa mga Amerikano, maraming mga Pilipino tatrabaho po doon. Ang swelduhan po tuwing Sabado. Yan po ang swelduhan doon, tuwing Sabado po ng pag-uwi po. Hindi yung Princenas, hindi. Every Saturday, nakakatanggap ng sahod yung mga taong nagtatrabaho sa Clark. At karamihang mga suki po ng mother-in-law ko, mga nagtatrabaho sa Clark. Pagdating araw ng linggo, ang sabi ng mga tao doon sa loob, wala talaga itong si Erlinda na to. Okay? Tingnan mo, wala. Bobo talaga. Kung kailan may sweldo yung mga tao, linggo, sinasarado niya yung kanyang tindahan. Sinasarado niya po. Yun pa naman ang pinakamalakas na benta lahat ng mga tindera sa palengke dahil araw ng sweldo. Pero yun yung panahon na nagsasarado siya dahil pumunta siya sa church. Yeah. Listen to this. Ngayon, may mga galit sa iyo eh.
may mag-create ng negative. Amen. Right. Ano ba naman yan? Nagpastor ka, ang ganda-ganda ng trabaho mo, iniwan mo. Maraming tao, pag binigay mo yung best mo sa kanya, may mga negatibo yung ibang tao. Amen. Katulad itong babaeng ito. Why was this way? Sabi niya, why was this ways of the ointment made? Sayang! Sa tingin nila, sayang yung ginagawa mo para sa Panginoon. Now, ang ginawa ng Panginoon doon sa mother-in-law ko, pag uwi niya po, sa pagtingin ng mga tao, mga kanyang suki, sarado. So tinanong, saan pa nakatira si Erlinda? Doon po sa Purok 6, aakyat pa po sila. Kasi bundukin po ang Sapang Bato. Sa church, ng lugar po namin. So aakyat po sila ng, may hagdanan po na paakyat, parang Baguio, aakyat ka taas. Tapos pupunta, lalakad sila ng mga, siguro mga 500 meters bago po makarating po doon sa bahay ng biyanan ko. At pag uwi po ng mother-in-law ko, nagtaka yung mother-in-law ko, pag uwi niya po galing ng church service ng alas 12, andun yung mga suki niya sa labas. Ba't kayo nandito? Kasi hindi ka nagbukas ng tindahan, hinahanap ka namin, magbabayad kami ng utang at saka sana bibili kami sa iyo. Sarado pag araw ng linggo, alam mo naman sumasampa ako, Kristiyano ako. So ginawa ng biyanan ko, pagdating ng Sabado, dinodoble niya yung pinamimili niya. Doble. Bakit? Dahil iimbak niya yun ng Sabado ng gabi, and then pagkatapos niya ng sumamba ng umaga, pag uwi po niya, nakapila lahat ng mga suki niya at bibili sa kanya sa bahay niya mismo. Wow. Amen. Alam niya, pag inuuna mo ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Amen. Ang problema sa atin, natatakot kasi tayo pag inuuna natin, pag binigay natin yung best natin. Ang problema sa atin, iniintindi natin yung mga tao nag-create ng negative sa ating kaisipan. Amen. Some people will object. Right. Amen. Yan ang resulta pag binigay mo yung best mo sa Panginoon. Immediately, Mary gave her best to the Lord. There was indignation, murmuring, criticism, and misunderstanding. Sometimes, hindi ka maunawaan ng unsaved loved ones mo sa ginagawa mo ngayon. Ano ka ba yan? Palagi ka na lang nasa simbahan. Ano ba yan? Yayaman ka ba dyan? Yeah. Amen. Nung sinuko ko yung buhay ko, ang pangarap po ng father ko sa akin, maging engineer. Bagamat siya engineer, sigero eh. Siya maging engineer. Tinawag ko ng Panginoon, nagsuko ko ng buhay, nag-aaral ko sa Bible School, dahil nagay yung tatay ko sa akin. Sinusumpa kita. Ikaw pa naman ang pangarap ko na makatapos ng magandang pag-aaral. Sabi niya, wag, kinusumpa na kita bilang anak. Kasi, maglilingkod ako. Ano ba yan? Yayaman ka ba dyan? Kikita ka ba dyan? Amen. Yeah. Mga kapatid, maraming tao magsasabi, ano mga papala mo dyan? Right. Nakatingin na pa kayo na yan? Ano mga papala mo dyan sa church na yan? Ikayayaman mo ba yan? Some people will object. Judas was very quick to speak of Mary's act of dedication as a waste. And this is how the world often assesses the dedication of life wholly given to the Lord. Yan yung kanilang assessment eh. Yung binibigay mo yung best mo sa Panginoon, ang tingin nila sayang. Okay? Let's go to number 2. The Lord Jesus will be pleased. What will be the result of giving our best to the Lord Jesus? The Lord Jesus will be pleased. Tari nyo, balik tayo, Mark chapter 14. Basahin natin, nung binasag ng babae yung precious ointment na yun. Verse 4, and there was some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? For it might have been sold for more than 300 pence and had been given to the poor, and they murmured against her. Pero sabi ng Panginoon, and Jesus said, let her alone. Why trouble ye her? She hath wrought a good work on me. Amen. I don't care kung anong sasabihin ng tao dahil sa paglilingkod ko sa Panginoon. Ang mahalaga, nalulugod ko si Kristo sa buhay ko. Amen. Amen? Okay? The greatest thing in the world is to have His commendation. Okay? It doesn't matter what the world thinks so long as He pleased with us. Right. Huwag natin
intindihin ko ano sinasabi ng mga kamag-anak mo, ng mga anak mo. Nakatandaan ko si Pastor Eliazar Ardelisa sa Pampanga po, classmate ko sa Bible School. Ang ganda po ng trabaho niya po, Air Force po siya. Ang may rango na po siya. Pero tinawag siya ng Panginoon, nag-resign po siya. Anong sabi ng mga kasama niya? Si Raul talaga si Ardelisa. Nag-resign. Nag-resign sa trabaho. Ganda-ganda, Air Force. Para lang magpasto. Pero binless ng Diyos yung ministry niya. Mga kapatid. Okay? Others will help. Will be helped. What will be the result? Kapag binigay natin yung best natin. Others will be helped. Hindi mo yun? That's right. What a marvelous result there was from Mary's simple act of devotion and dedication. Verse 9. Tingnan. Verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Ano yung ginawa niya? Nakatulong. Ito po'y picture na nakatulong ka sa iba. Alam mo yung gagawin niyo dito, mga kapatid? Bawat contribution, bawat sakripisyo na gagawin niyo sa church na to, nakakatulong po sa iba. Amen. Right. It helps others. Amen. Yeah. Who can estimate the far-reaching influence of one life which is utterly given to the Lord? If your life completely given over to the Lord, is your life mo ba? Completely given over to the Lord? Our best, i-conclude po, our best is not what we do for the Lord, but it is all about what He has done for us. Right. Amen. Alam niyo yung pinaka-the best natin, hindi naman yung ginagawa natin para sa Kanya, kundi yung ginawa ni Kristo para sa atin. Yeah. And Jesus All right, here we go. is our best. Amen. Wala nang pinaka-best na nangyari sa buhay natin nung nakilala natin si Kristo. Right. Wala nang pinaka-the best na pwedeng mangyari sa araw-araw mo. Yung kagalakan, yung joy, yung peace na hindi kaya ibigay ng sanglibutan. In closing po, sabi sa kanta, I wonder, have I done my best for Jesus? Sana ngayong umagang ito, magkaroon tayo ng kaisipan, naibigay ko ba yung best ko sa Kanya? I wonder, have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree? To think of His grace, sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. Sabi sa chorus, how many are the lost that I have lifted? How many are the chain I've helped to bring? I wonder, have I done my best for Jesus? When He, ito pinakabasa ko dun when He has done so much for me. Amen. Every night, lagi ko tinatanong ang sarili ko, nagawa ko ba yung best para sa iba? Yes, alam ko may ginawa na tayo. Pero itong tanong natin, nagawa ko ba yung pinaka-the best para sa Panginoon? Right. Naibigay ko ba yung pinaka-the best na pagmamahal para sa Panginoon? Naibigay ko ba yung pinaka-the best na talent na ibinigay ng Panginoon sa akin? Nakapag-offering ba ako ng pinaka-the best na kailangan para sa Panginoon? Give our best. Amen. Lord, muli, maraming salamat po, Panginoon, sa oras mong ito. Hindi lang basta may gagawin kami para sa inyo. Kundi ang tanong, nagawa ba namin ang pinaka-the best para sa amin, para sa inyo? Habang tayo na kayo po nakapikir, naibigay mo ba yung best mo? Kung hindi pa, sana lumapit ka sa Panginoon at sabi mo sa Lord, Panginoon Lord, I will give my best. I will give my best. Come on. Come on. Huwag nating tapusin itong oras na to na hindi tayo lalapit sa Panginoon at sasabihin natin sa Panginoon, Lord,
Ibibigay ko yung pinaka-the best para sa'yo. All the best na pwede kong maialay sa'yo, i-offer ko sa'yo. Sa kalagitnaan sa aming mga bisita, o sakaling dumating sa'yo ang kamatayan, alam mo ba kung sa patutungang kaluluwa mo, may ginawang best si Kristo para sa'yo, namatay siya sa'yo, inilibing at nabuhay na mabuhay. Habang ikaw ay nakaupo dyan, kung hindi mo tiyak ang kaligtasan, sampalatayanan mo si Kristo sa kaibuturan ng puso mo. May ginawa siyang best para sa'yo. Namatay siya para sa'yo. At nais ka niyang iligtas sa tiyak nakapama ka ng impyerno. Bakit hindi ka sumampalataya? Magdesisyon ka ngayon sa puso mo ngayon. Sampalatayanan si Kristo at yung kanyang kasapatang ginawa. Pastor, mahal. Well, the message is simple and clear. Kung nangusap po ang Panginoon through that message, why not come? You kneel down and talk to the Lord. Sige po, you just stay there where you are. Hindi po tayo nagmamadali. Habang kinakanta ang invitation song, you just talk to the Lord, amen. Kinakailangan na din saliksikin natin ang ating puso. Amen. You come and talk to the Lord. Wonder have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree. To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus, when He has done so much for me? The hours that I have wasted are so many. The hours I've spent for Christ so few. Because of all my lack of love for Jesus, I wonder if His heart is breaking too. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus, when He has done so much for me? Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa iyong salita na nahayag ngayong umaga. Salamat o Diyos at kami po ay inyong pinaalalahanan, Panginoon. Tama lang na ibigay namin ang lahat, ang best para sa iyo. Sapagkat ibinigay niyo ang inyong best para sa amin, ang inyong nag-iisang anak. Hindi anghel ang pinadala niyo para mamatay sa aming kasalanan. Hindi si Moses, hindi si Abraham. Pero binigay niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo. And He willingly gave His life to die for our sins. And we are glad. Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay
tumata sa puso ng bawat isa. Na kapag kami po ay pupunta ng church, ibigay namin ang aming best time. Ibigay namin ang aming best amen. Ang best thank you, Jesus. Ang aming best offering. Because you deserve the best. Salamat po, O Diyos. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Bobby, Brother Bobby, thank you po sa message na yan. All the people say, Amen. Praise the Lord.